Mga hudas ng Senado. Aba, takot palang mahudas. Nako, usapang hudasan po ito. Magandang araw po sa inyong lahat na impag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Hindi po natuloy yung panibagong kudita nung Lunes para patalsikin at palitan si Alan Peter Cayetano, which is para sa akin, mabuti naman yon. Kasi kung natuloy ang pagpapalit ng liderato ng Senado, baka hindi natuloy yung pag-convene ng impeachment court para sa trial ni Sara Duterte. Pero ngayon, itong mga hudas sa Senado, kanya-kanya na naman ng statement. Unahin natin yung statement ni Camille Villar. Sabi niya, sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo matapos nating makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Wow! Ang pinatutungkulan kasi nitong si Camille Villar na nagsakripisyo daw ay si Bato de la Rosa. Alam nyo, nagsisisi nga si Bato de la Rosa kung bakit sumipot pa siya dyan, kung bakit nagpauto siya kay Alan Peter Cayetano. Hindi nga ba't inamin ni Bato sa isang panayam na kaya siya nagpunta dyan, kinausap siya ni Alan Peter Cayetano dahil kailangan ng isa pang boto para mapatalsik nila si Tito Soto at sila ang maghari-harian sa Senado. Natupad naman. Kaya tuwang-tuwa si Alan Peter Cayetano. Kaya lahat na lang ginawa niya para maprotektahan itong si Bato de la Rosa, kaya siya bibigyan daw niya ng protective custody, pero pinatakas naman niya. At ang kanyang dahilan, wala naman daw warrant and Bato is free to go. Kita niyo yung mga reasoning itong si Alan Peter Cayetano. Kaya ako, hihintayin ko yung sinabi ni Matibag na itong sila Alan Peter Cayetano ay persons of interest na. Kailangan marinig natin ang paliwanag ni Cayetano. So ngayon, itong si Camille Villar ay natatakot. Dahil kung meron daw kakalas sa kanilang grupo, ay mas masahol pa siya kay Judas. Sabi nga ng isang netizen ano to Camille Villar? Sorority? Barkadahan? You were elected as a public servant. You are there to serve the interest of the public, not any politician. Kung ganyan ang mindset mo, wala kang silbi dyan. Magbitiw ka na. Abay, kung yan ang sinasabi nitong netizen na to, dapat lahat sila mga hudas dyan, mag-resign na. Dahil ang mindset ng mga hudas na ito ay para maprotektahan si Sara Duterte. Kahit na ano pang sabihin ni Cayetano na walang kinalaman sa impeachment yung pagpapalit ng liderato, basa po namin yan. Hindi nyo kami kailangan utuin dahil hindi kami tanga. Okay? So bakit natatakot si Camille Villar? May pahudas-hudas pa kayo. Sino ba ngayon ang tinatawag na mga hudas? Hindi ba kayo? Kayong 13 hudas ng Senado? So, natatakot ka pala Camille Villar na baka hudasin ka o baka may kapwa kahudas dyan na manghudas sa inyo. Kasi, sino ba ang manghuhudas sa inyo? Kundi yung kapwa nyo hudas. Pero yung sinabi mo na masahol pa siya kay Judas, wrong. Buti pa nga si Judas nagsisi nung bandang huli. Kayo, may pagsisisi ba? Wala. Tuloy-tuloy inyong mga plano kung paano nyo isasakatuparan yung inyong mga maiitim na bala. At sinugundahan pa yan ni Marcoleta Ito ang babala ni Senator Rodante Marcoleta laban sa sinumang babalimbing umano sa kasalukuyang 13 miyembro ng Senate Majority Bloc na may hawak ng liderato sa Senado. Ayon kay Marcoleta, nagsakripisyo umano si Senator Ronald Bato de la Rosa para makuha ng kanilang grupo ang liderato sa Senado. Kaya't giit niya, walang dapat kumalas o bumaliwala sa kanilang pagkakaisa. So, sinabi niya rin yung sinabi ni Camille na mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Puro kayo hudas dyan So, manggagaling din sa rangko nyo yung maghuhudas sa inyo. Judas versus Judas, maghudasan kayong lahat dyan dahil pare-pareho kayong mga hudas. So, pinapakalat naman ng mga hudas na to ay ng mga senador na to na nagkakaroon na naman daw ng pag-uusap, kasi meron pa daw nananakot para bumaliktad, para magbalingbing. Tulad nitong sinabi ni Amy Marcos, oy, babala alam niyo naman kapag si Amy Marcos ang nagsalita, siguradong chismis lang yan. Sabi kasi ni Amy Marcos, chismis lang yun. May operation yata
nasungkitin ang napakarami sa amin. Ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sino ang tumatawag, nananakot. Ayan, meron na biglang kaso si Jinggoy. Inaasahan namin sunod-sunod na yung mga kaso. Hindi naman ito tama. Hindi naman ito tama ang pananakot. Kapag hindi nadaan sa incentive package, dinadaan naman sa pananakot. Pero ulitin natin yung sinabi ni Año Marcos, chismis lang yun. Again, chismis lang pala. Sabi pa niya, may operation yata. Ay nako, Año Marcos, kailan ka kaya magsasalita ng talagang sigurado ka? Yung hindi chismis, yung hindi daw, hindi yata. Yung siguradong sigurado ka. Kasi ang nangyayari, nagiging pambansang marites ka eh. Puro ka nalang chismis, puro ka nalang sinabi daw, di umano. At ngayon, yata naman, may operation yata para sungkitin daw yung napakarami sa kanila. O bakit? Natatakot kayo dahil sa ginawa ng leader ninyong si Cayetano, biglang magbago ang isipan ng mga kapwa nyo Judas at hudasin kayo? Pero sino ba talaga ang mga Judas? Kayo-kayo na nga lang dyan sa kampo ninyo Naghuhudasan kayo Unang-una, hindi ba't parang hinudas ni Alan Peter Cayetano si Bato de la Rosa para umapir after 6 months ba yun na nawawala at nagtatago? Palilitawin mo para lang makuha mo ang Senate presidency. Huwag ka magkaila, Cayetano, dahil mismong si Bato ang nagsabi sa isang panayam na siya ang kailangan para makalabing 3 boto kayo. Tapos ngayon, nung nakaupo ka na, pinabayaan mo na si Bato, tumakas, sasabihin mo, he is free to go kasi wala namang kaso. Hindi ba dapat ikaw ang managot dahil ikaw ang nagbigay ng protective custody? Pero hindi Pilit mong ginagawang tanga ang mga Pilipino na akala mo naman naniniwala kami. Ang napapaniwala mo na lang ay yung mga DDS na supporters ninyo. Kaya huwag kami, Cayetano. Bukong-buko na kayo na yung ginawa nyong shooting incident sa Senado ay isang malaking drama lang. Scripted ang lahat. Lumilitaw na po ang katotohanan. Sa bagay, nung gabi pa lang na yun alam na ng nakararaming Pilipino na lahat ng yan ay staged. Ginawa nyo lang yan para manggulo, para patakasin si Bato de la Rosa, at para guluhin ang impeachment ni Sara Duterte. Pero matapos ang lahat, kailangan mo pa rin i-convene ang impeachment court para makita ng taong bayan na kunwari, pabor ka sa impeachment. So, aabangan namin kung ano ang gagawin mong hocus-pocus dyan sa Senado na yan. Lalo na dyan sa impeachment ni Sara Duterte. Meron pang isa, yung mga kumakalat na kwento na ang alam di umano ni Loren Legarda ay siya ang iuupong Senate President. Nang mga nagsabi daw ay itong si Loren Legarda ay umaasang siya ang gagawing Senate President. Pero inunahan siya ng isang senador at ninominate si Alan Peter Cayetano. So, nahudas itong si Loren Legarda. Pero ganun talaga Kahit na anong tinumo, pag pinasok ka ni Judas, magiging Judas ka na rin. Kaya pala nung pabalik na si Loren Legarda sa kanyang opisina, tinatanong siya ng mga reporter kung ano ang masasabi niya sa nangyaring shake-up or kudeta sa pagpapalit ng liderato. Ano ang nasabi ni Loren? Maraming trabaho. I have lots of work to do. Di ba? Iwas. So kung hudasan lang din naman ang pag-uusapan natin, halos lahat ng nasa majority ay may kaso o may mga kinakaharap na asunto. O hindi ba matatawag na panghuhudas ito sa bansang Pilipinas? The nerve na sabihin ninyo na yung mga kakalas sa inyo at lilipat sa minority ay maghuhudas? Sinabi nyo pa na mas masahol pa kay Judas, but then again, at least si Judas nagsisi. Pero sa inyo, walang kinakikitaan ng pagsisisi. At kung sakaling may maghudas man sa inyo, mas okay na Judas yun. Kasi ibig sabihin, natauhan sila at di baling tawagin yung Judas, basta sila nagsisisi at babalik sa mabuti. Kayong mga Judas ng Senado, halos lahat pala kayo may bad record, kundi sangkot sa mga flood control, sangkot sa ICC, sangkot sa mga kaso. So, no wonder na natatakot kayong mahudas ng kapwa nyo Judas. So, abangan po natin kung sino yung sinasabi nila Camille Villar at ni Marcoleta
na manghuhudas dito sa 13 hudas ng Senado. Kayo po, sino sa tingin ninyo ang manghuhudas sa kapwa nila Judas? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.